May mga sandali na kahit anong pilit mong kumilos, kahit anong paghihirap mong gawin, parang wala pa ring nangyayari. Paulit-ulit kang bumabangon, paulit-ulit kang sumusubok, at paulit-ulit ka ring nadadapa. At sa bawat pagkadapa, may tinig na bumubulong. Siguro hindi ka na makakabangon. Siguro tapos na ang lahat para sa'yo. Ngunit may isang katotohanang hindi mo pa naririnig ng ganito kalinaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa bigat ng iyong balikat, kundi sa lakas ng Diyos na humahawak sa iyo. Marami ang naniwala na kung mas marami kang ginagawa, mas malapit kang makarating sa tugatog ng tagumpay. Pero bakit may mga taong halos masira na ang katawan sa pagtatrabaho at nananatiling walang kapayapaan? Bakit may mga taong sobra-sobra ang pinagkakakitaan ngunit hindi makatulog sa gabi dahil sa matinding pangamba? Ang hiwaga ay simple ngunit nakakaantig. Ang kapahingahan sa Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng sariling pagsisikap. Isipin mo ito, ang mga Israelita, pagkatapos ng mahabang pagkaalipin ay humarap sa dagat na hindi nila kayang tawirin. Lahat ng kanilang plano, lahat ng kanilang lakas, lahat ng kanilang kaalaman ay biglang naging walang halaga. Pero nang tumindig si Moises at iniangat ang kanyang tungkod, hindi ang kanilang pagsisikap ang nagbigay ng daan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. At ang dagat ay nahati. Ito ang larawan ng kapangyarihang nakapaloob sa kapahingahan. Kapag tumigil ka sa takot at sumandal sa Diyos, siya mismo ang gumagawa ng himala na hindi mo kayang likhain. Kaya tanungin kita, ilang beses ka nang napagod sa kaiisip kung paano mo susuportahan ang iyong pamilya? Paano mo babayaran ang iyong mga utang? Paano ka makakaligtas sa giyera ng buhay? Ilang gabi na bang pinilit mong magplano ng lahat ng solusyon at sa kabila nito, lalo ka lang naguluhan? Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang tagumpay na hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa walang humpay na paggawa, kundi sa matatag na pagtitiwala. Kapag ikaw ay nagpahinga sa Diyos, hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lahat ng gagawin mo ay hindi na dala ng takot, kundi dala ng tiwala. At narito ang nakakagulat na katotohanan. Minsan, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang sigaw ng iyong lakas, kundi ang katahimikan ng iyong pananampalataya. Sapagkat sa katahimikan, naririnig mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako ang lalaban para sa iyo." Ikaw, manahimik ka lamang. Ang mundong ito ay nagtuturo na kailangan mong magmadali, kailangan mong makipag-unahan, kailangan mong pigain ang sarili para lamang maramdaman mong may halaga ka. Ngunit ang Diyos ay may ibang paraan. Sinasabi niya, magpahinga ka sa akin, doon mo makikita ang tagumpay. Kung hindi mo pa ito nararanasan, baka ngayon ang oras na iyon. Sapagkat habang ang iba ay nauubos ang lakas, ikaw ay muling titibay sa piling ng Diyos. At habang iniisip nilang ikaw ay mahuhulog, doon ka itataas ng kanyang kamay. At kapag dumating ang araw na iyon, lahat ng mata ay makakakita. Ang iyong tagumpay ay hindi galing sa sarili mong talino, hindi galing sa yaman o koneksyon, kundi galing sa kapahingahan na ibinigay ng Diyos. At dito, nagsisimula ang pagkabigla. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa pinakamasipag, kundi sa mga natutong huminto at sumandal sa Panginoon. At ang tanong na hindi mo matatakasan ay ito, handa ka na bang iwan ang bigat ng iyong sariling balikat at hayaang si Kristo ang magdala ng laban na matagal mo nang pinipilit buhatin? Dahil ang oras na ikaw ay nagpahinga sa Kanya, iyon ang oras na tunay na magsisimula ang iyong tagumpay. Dumarating ang tagumpay kapag nagpapahinga ka sa Diyos. Ito ang pangakong nakaugat sa pinakapuso ng banal na kasulatan, isang pahayag na paulit-ulit ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan mula pa nung una. Ang awit 23:1 ay nagsisimula sa mga salitang ito, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Hindi ito simpleng pananalita lamang ng isang makata. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya mula kay Haring David, isang lalaking humarap sa mga labanan, pagtataksil at matinding panganib.
Isinulat niya ito hindi sa panahon ng kaginhawahan, kundi sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ito ang larawan ng isang taong natutong magpahinga sa Diyos sa kabila ng kaguluhan, at doon niya nakita ang tagumpay. Ang konteksto ng pangakong ito ay malinaw. Si David ay isang pastol bago siya naging hari. Alam niya ang bigat ng responsibilidad ng isang pastol, protektahan, pakainin at alagaan ang mga tupa na walang sariling kakayahan upang mabuhay. At sa kanyang puso naunawaan niya na siya mismo ay isang tupa at ang Diyos ang tunay na pastol. Kaya nang sabihin niya, "Hindi ako mangangailangan." Hindi ito dahil sagana ang kanyang ari-arian o walang kaaway na humahabol sa kanya. Sinabi niya ito sapagkat alam niyang ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan niya. Kung isasalin sa ating panahon, ang salitang ito ay nagiging ganito kasimple. Kung ang Diyos ang nagbabantay sa iyo, hindi dinis ka sa mawawalan ng tunay na kailangan. Maaari kang mawalan ng trabaho, maaari kang masaktan, maaari kang dumaan sa matinding takot, ngunit hindi kailanman aalisin ng Diyos ang kanyang kamay mula sa iyo. Ang kanyang pangako ay hindi pa bago-bago. Ang kanyang kapahingahan ay hindi nakasalalay sa kondisyon ng mundo. Isipin ang bigat ng mga salitang iyon, "Hindi ako mangangailangan." Sa mundong puno ng pangungulila, krisis at walang kasiguruhan, ito ay tila imposibleng panghawakan. Ngunit ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang parehong Diyos na naghatid ng manna sa ilang, ang parehong Diyos na nagpahinto sa ulan sa panahon ni Elias, ang parehong Diyos na nagbigay ng tagumpay kay David laban kay Goliath, siya rin ang Diyos na nagsasabi sa iyo ngayon, "Kapag nagpahinga ka sa akin, hindi kita pababayaan." Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Israel, malinaw ang huwaran. Nang sila'y lumabas mula sa Ehipto, walang lupain, walang kayamanan at walang armas na dala. Ngunit araw-araw pinakain sila ng Diyos mula sa langit. Araw-araw, pinangunahan sila ng ulap at apoy. Ito ang larawan ng kapahingahan na nagbubunga ng tagumpay. Hindi nila naabot ang pangakong lupa dahil sa sarili nilang lakas, kundi dahil pinili nilang sumunod at magtiwala sa Diyos. At sa ating panahon, ang pangakong ito ay hindi nabura. Kapag ang isang ina ay umiiyak dahil hindi niya alam kung paano bubuhayin ang kanyang mga anak, ang Diyos ay nagsasalita, "Ako ang iyong pastol." Kapag ang isang ama ay nawalan ng trabaho at natatakot na hindi niya masuportahan ang kanyang pamilya, ang Diyos ay nagpapaalala, "Hindi ka mangangailangan." Kapag ang isang taong may sakit ay humahawak sa buhay, may tinig mula sa langit na bumubulong, "Ako ang nag-aalaga sa iyo." Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa bawat isa na nabubuhay ngayon sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kapag sinasabi ng Diyos, "Magpahinga ka sa akin," hindi niya ibig sabihin na magpabaya ka. Ibig niyang sabihin, ibigay mo sa akin ang iyong pasanin at ako ang magdadala ng laban para sa iyo. Kaya't ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa iyong walang humpay na pakikipaglaban, kundi sa pagtitiwala mo na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo nakikita. Ito ang pundasyon ng lahat ng pangakong bibigkasin sa video na ito. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi kumukupas. At kung paano siya nagbigay ng kapahingahan at tagumpay sa kanyang bayan noon, siya rin ay gagawa ng kaparehong bagay sa iyo ngayon. At dito pa lamang nagsisimula ang misteryo. Kapag ipinapasan mo ang lahat sa Kanya, doon niya ipinapakita na ang Kanyang kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng iyong pinipilit gawin. Ngunit may mas malalim pang susunod, sapagkat kapag isinabuhay mo ang pangakong ito ngayon, may mga bagay na magbubukas na hindi mo inakalang posible. Kapag tiningnan mo ang panahon natin ngayon, hindi ba't ramdam mo ang bigat ng bawat araw? May takot sa hinaharap. May pangamba kung sapat ba ang kinikita, may balitang puno ng digmaan at kaguluhan na paulit-ulit na nagpapayanig sa mundo. Ang samang kao ay napapagod, hindi lamang sa paggawa kundi sa walang katapusang pag-aalala. Maraming gabi ang hindi matapos-tapos ang isip, paulit-ulit na nagtatanong, "Paano na bukas? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ang pamilya ko?
Paano kung hindi ko kayanin? At sa likod ng mga tanong na iyon ay ang isang katotohanang nais ng Diyos na ipaalala. Hindi kailanman nagbabago ang kanyang pangako. Ang tagpo ng mga Israelita noon ay hindi malayo sa ating sitwasyon ngayon. Sila'y nasa ilang, walang malinaw na direksyon at nakaharap sa mga panganib na hindi nila kayang solusyonan. Katulad nila, marami sa atin ang nararamdaman na tayo'y nasa gitna ng disyerto ng kawalan ng kasiguruhan. Ngunit kung paanong pinakain ng Diyos ang kanyang bayan mula sa langit, ganun din siya nagbibigay ng probisyon sa atin ngayon. Ang problema ay madalas ay nakatuon ang ating mga mata sa kakulangan at hindi sa Panginoon na nagbabantay. Ilang beses mo na bang naisip na kung mas maraming trabaho, mas tiyak ang kinabukasan? Ngunit kahit may dagdag na kita, hindi pa rin sapat ang kapayapaan. Bakit? Sapagkat ang tunay na kapahingahan ay hindi nagmumula sa laki ng sweldo, kundi sa katiyakan na may Diyos na kumikilos para sa iyo. Kung paanong si Elias ay pinakain ng mga uwak sa gitna ng tagtuyot, ganun din kayang kumilos ang Diyos para sa iyo sa panahon ng kakulangan. Kapag wala ka ng nakikitang paraan, doon nagbubukas ang mga pintuan ng langit. Ngayon, isipin mo ang mga karanasang mas malapit sa iyo. Ang isang ina na nagtitipid ng huling baryang hawak para may makain ng kanyang mga anak, ngunit biglang may kumatok na kapitbahay na nagdala ng pagkain. Ang isang manggagawa na nawalan ng trabaho, ngunit kinabukasan ay may hindi inaasahang alok na dumating. Ang isang pamilya na may mahal sa buhay na may karamdaman, ngunit nakaranas ng himala ng kagalingan sa kabila ng mga doktor na sumuko. Lahat ng ito ay mga larawan na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang nasa pahina ng Biblia, kundi nasa buhay na mismo ng mga sumasampalataya. Sa bawat kwento ng takot, may kasabay na kwento ng kapahingahan. Kapag pinipilit mong buhatin ang lahat, mapapagod ka. Ngunit kapag ibinigay mo sa Diyos ang pasanin, may kakaibang kapayapaan na dumadating. Hindi ito nangangahulugang mawawala agad ang problema, kundi na sa gitna ng unos, may kalmadong sumasakop sa iyo. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Hindi ba't ito ang mismong kailangan mo ngayon? Tingnan mo ang mga balita. Digmaan sa iba't ibang bansa, kaguluhan sa politika, pagtaas ng presyo ng bilihin. Marami ang natatakot na baka bukas ay mas mahirap pa kaysa ngayon. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa kalakaran ng ekonomiya o desisyon ng mga makapangyarihan. Ang pangako ng Diyos ay nakatali sa kanyang mismong katapatan. At kapag sinabi niyang hindi ka mangangailangan, wala nang anumang sistema ng tao ang makakapigil sa katuparan nito. Kaya nga mahalagang tanungin mo ang iyong sarili, saan ka nakatingin? Sa balitang bumubulabog sa iyong puso? O sa Diyos na nagbigay ng pangako ng tagumpay? Kapag nagpahinga ka sa Kanya, ang kapahingahan sa Diyos ay hindi pagtakas sa realidad, kundi pagtanggap ng kapangyarihan na higit pa sa anumang kontrol ng tao. Sapagkat habang ang mundo ay nanginginig sa takot, ang anak ng Diyos ay may batong matibay na hindi matinag. At dito lumalalim ang aral, ang kaparehong Diyos na nagligtas sa Israel, na nagbigay ng manna, na nagpahinto ng ulan, at nagpatigil ng bagyo, ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. At kung siya ay tapat noon, siya ay tapat din ngayon. Kaya't huwag mong hayaang lamunin ka ng takot, sapagkat ang pangako ay malinaw. Ang tagumpay ay darating kapag pinili mong magpahinga sa Diyos. Ngunit huwag kang huminto dito, dahil may mga kwento ng buhay na magpapatunay na ang pangakong ito ay hindi lamang salita, kundi katotohanang nagbabago ng lahat ng bagay. May mga kwento ng mga tao na tila wala ng pag-asa, ngunit sa mismong oras ng kanilang kapighatian, doon nila nakita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Isang babae ang nagpatotoo na matapos mawalan ng trabaho, wala na siyang alam kung paano bubuhayin ang kanyang 2 anak. Araw-araw ay lumuluha siya sa harap ng Diyos.
Paulit-ulit na inuusal ang awit 23:1. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, dumating ang isang tawag mula sa isang kaibigan na hindi niya nakakausap ng maraming taon. May alok itong trabaho na hindi niya inaasahan at iyon ang naging simula ng kanyang panibagong buhay. Sabi niya, wala akong lakas noon, pero nang nagpahinga ako sa Diyos, siya mismo ang kumilos para sa akin. Isa namang ama ang nagpatotoo na ilang buwan siyang walang trabaho. Nakikita niyang nauubos ang kanilang ipon at halos hindi na siya makatingin sa mga mata ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit isang gabi, habang nagdarasal, narinig niya sa kanyang puso ang mga salita, "Ako ang iyong pastol." Kinabukasan, isang kakilala ang dumating dala ang alok na proyekto na higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi niya pinilit, hindi siya naghanap, ngunit dumating ito bilang sagot ng Diyos. Ang kanyang pananalita ay malinaw. Nang ako'y tumigil sa pag-aalala at ibinigay sa Diyos ang lahat, doon nagsimulang dumating ang mga pintuan na hindi ko akalaing magbubukas. Mayroon ding kwento ng isang kabataang babae na nagkasakit ng matindi. Ang kanyang mga doktor ay halos sumuko na at ang kanyang pamilya ay halos mawala ng pag-asa. Ngunit sa bawat araw, binibigkas nila ang pangako ng Diyos sa kanilang tahanan. Hindi sila tumigil sa panalangin at sa kabila ng masakit na sitwasyon, pinili nilang magpahinga sa Diyos. At isang araw, dumating ang pagbabago. Ang mga pagsusuri ay unti-unting nagpakita ng kagalingan hanggang sa tuluyang bumalik ang kanyang kalakasan. Sa kanilang pamilya, ito ang naging patunay na totoo ang sinabi ng Diyos, "Ako ang magbibigay ng kapahingahan." Kung titingnan mo ang kasulatan, paulit-ulit ding makikita ang parehong tema. Nang si Elias ay nagtatago sa ilang, pinakain siya ng mga uwak at binigyan ng tubig mula sa batis. Hindi siya nagtrabaho para rito, hindi niya pinilit, ngunit ang Diyos mismo ang nagdala ng lahat. Ganito rin sa kwento ni Moises, nang nahati ang dagat para sa mga Israelita. Walang kapangyarihan ng tao para gawin yon. Ngunit nang sila'y sumunod at nagpahinga sa utos ng Diyos, ang tagumpay ay dumating sa kanila. Maraming tao ngayon ang maaaring makapagpatotoo ng ganito rin. Isang ina na nagdarasal para sa baon ng kanyang anak ay nakatanggap ng hindi inaasahang tulong mula sa isang kapamilya. Isang manggagawa na halos mawalan ng lakas ay nakatanggap ng mensahe ng trabaho sa mismong oras na siya'y sumuko na. Isang estudyante na hindi na alam kung paano tatapusin ang kanyang pag-aaral ay biglang nagkaroon ng scholarship. Ang lahat ng ito ay mga salamin na kapag ang tao ay tumigil sa labis na pagkabalisa at pinili ang kapahingahan sa Diyos, doon lumilitaw ang himala at may mas malalaking kwento pa. Isang pamilya na muntik nang mawalan ng lahat dahil sa utang, ngunit nang isuko nila ang lahat sa Diyos at manalangin gabi-gabi, biglang dumating ang kasunduan na binura ang malaking halaga ng kanilang pasanin. Ang kanilang luha ay napalitan ng mga ngiti at ang kanilang dating wasak na tahanan ay naging lugar ng pananampalataya. Isang lalaki na halos tuluyan ng bumigay sa depresyon ay nakadama ng kapayapaan matapos basahin at sambitin ang pangakong, "Ang Panginoon ang aking pastol." Sa halip na tapusin ang kanyang buhay, pinili niyang magpahinga sa Diyos at doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Sa bawat patotoo, makikita ang parehong mensahe. Hindi ang tao ang bida, kundi ang Diyos. Ang kapahingahan ay hindi kawalan ng aksyon, kundi ang pagtitiwala na siya ang kumikilos. Ang tagumpay na kanilang naranasan ay hindi mula sa sariling diskarte, kundi mula sa mga pintuang binuksan ng Diyos mismo. At kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, ang mga kwento mula noon at ang mga kwento ngayon, lumilitaw ang isang larawan. Ang kapahingahan sa Diyos ay palaging humahantong sa tunay na tagumpay. Kaya't kung nakikinig ka ngayon, tandaan mo, ang mga kwentong ito ay hindi malayo sa iyo. Ang parehong Diyos na kumilos sa kanila ay siya ring Diyos na kumikilos sa iyo.
Ang kanilang mga patotoo ay paalala na hindi ka nag-iisa at hindi natutulog ang Diyos. At habang mas lalo kang natutong magpahinga sa Kanya, mas lalo mong makikita na ang Kanyang mga pangako ay hindi lamang salita, kundi buhay na patunay ng Kanyang walang hanggang katapatan. Kapag tinitingnan natin ang pangakong dumarating ang tagumpay kapag nagpapahinga ka sa Diyos, hindi ito hiwalay na salita na nakulong lamang sa isang talata. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng Diyos na paulit-ulit ipinahayag sa kasulatan, isang plano na tumatawid sa panahon, sa mga henerasyon at sa mismong kasaysayan ng mundo. Ang bawat pangako ng kapahingahan ay may bigat na propetiko, at ang bawat tagpo kung saan ang tao'y sumuko sa Diyos ay naging pasimula ng isang mas malaking himala. Tingnan mo ang panahon ng mga propeta. Sa aklat ni Isaias, maririnig natin ang pahayag, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa napapagal at pinananariwa ang walang lakas. Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang kalakasan. Sila'y paiilang lang na parang agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito ay hindi lamang simpleng salita ng pag-asa. Ito ay pangakong propetiko na kapag ang bayan ay tumigil sa kanilang sariling pagsusumikap at natutong maghintay sa Diyos, darating ang kapangyarihan na higit pa sa kanilang kayang unawain. Ganito rin sa aklat ni Jeremias kung saan sinabi ng Diyos, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi mga plano para sa inyong kapakanan at isang kinabukasang puno ng pag-asa. Sa bawat panahon ng Israel, kapag sila'y lumalayo at sinusubukang buuin ang kanilang buhay sa sariling lakas, dumaranas sila ng pagkawasak. Ngunit kapag sila'y bumabalik at nagpahinga sa pangako ng Diyos, doon muling bumabalik ang biyaya at tagumpay. At sino ang makakalimot sa propetikong larawan ng Sabat, ang araw ng kapahingahan? Sa 6 na araw, sila'y gumagawa. Ngunit sa 7 araw, sila'y tinatawagan ng Diyos na tumigil at magtiwala. Hindi lamang ito tuntunin ng pahinga, kundi isang propetikong paalala. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa walang tigil na paggawa, kundi sa pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay ng bunga sa kanilang mga kamay. Sa bawat Sabat, nakabaon ang propesya ng Mesyas na darating. Siya na magiging ating walang hanggang kapahingahan at ito'y tinupad kay Kristo. Nang sabihin niya sa Mateo 11:28-29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ito ang sentro ng lahat ng pangako. Ang kapahingahan na nagbibigay ng tagumpay ay nakatali kay Jesus mismo. Siya ang katuparan ng Sabat, siya ang propetikong sagot sa lahat ng pangakong ipinangako ng Diyos mula pa noon. Kung titingnan mo ang kasaysayan, makikita mong ang pangakong ito ay paulit-ulit na tinutupad. Nang ang Israel ay bumalik mula sa pagkakatapon sa Babylonia, sila'y muling pinatatag, hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil sa awa at pangako ng Diyos. Sa mga unang Kristiyano, sa gitna ng matinding pag-uusig, nakita nila ang tagumpay ng Ebanghelyo kumalat sa buong mundo, hindi dahil sila'y makapangyarihan, kundi dahil sila'y nagpahinga sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayon, sa ating panahon, ang parehong pangako ay may bigat na propetiko. Sa panahon ng digmaan, pandemya at kaguluhan, naririnig muli ang tinig ng Diyos na nagsasabing, manatili ka sa akin, huminto ka sa iyong sariling pag-aalala at hayaan mong ako ang kumilos. Sapagkat kung paanong tinupad niya ang kanyang salita noon, tinutupad niya pa rin ngayon. At kung paano ipinakita ng mga propeta ang larawan ng darating na Mesyas, ngayon naman ay ipinapakita sa atin ang larawan ng darating na katuparan ng lahat ng bagay, ang pagbabalik ni Kristo. Kaya't huwag mong isipin na ang pangakong ito ay para lamang sa iyong personal na sitwasyon.
O ito'y sumasaklaw sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan. Ngunit higit pa rito, ito'y bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan. Ang kapahingahan sa Diyos ay larawan ng nalalapit na kaharian kung saan wala ng luha, wala ng sakit at wala ng takot. Ang bawat sandali na natututo kang magpahinga sa Kanya ngayon ay paalala na may darating na araw na ang lahat ng nilikha ay magpapahinga sa Kanyang presensya magpakailanman. At dito lumalalim ang bigat ng pangako. Kapag ikaw ay nagpahinga sa Diyos, hindi lamang ikaw ang nakakaranas ng tagumpay, kundi nagiging bahagi ka ng isang propetikong larawan ng hinaharap. Ang iyong pananampalataya ay nagiging patunay na ang Diyos ay buhay at tapat. At ang iyong kapahingahan ay nagiging hudyat na ang darating na panahon ng ganap na kapayapaan ay tiyak. At habang ang mundo ay naguguluhan, ikaw ay tinatawag ng Diyos na maging tanda ng Kanyang walang hanggang pangako. Kaya't tanungin mo ang iyong sarili, handa ka bang makita ang iyong sariling kapahingahan bilang bahagi ng isang mas malawak na plano? Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng pangako kay Abraham na nagligtas sa Israel at nagpadala ng Mesyas ay siya ring Diyos na nagsasabi sa iyo ngayon, magpahinga ka sa akin. At makikita mo na ang tagumpay na darating ay hindi lamang pansamantala, kundi bahagi ng walang hanggang katuparan ng aking salita. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangakong ito, may mga oras na dumarating ang tanong na hindi mo kayang takasan. Kung totoo ngang dumarating ang tagumpay kapag nagpahinga ako sa Diyos, bakit hanggang ngayon ay naghihirap pa rin ako? Bakit may sakit pa rin na hindi gumagaling? Bakit may mga panalangin na tila walang kasagutan? Ito ang mga tanong na bumabagabag hindi lamang sa iyo, kundi sa bawat isa na lumalakad sa pananampalataya. Ang mong pagdududa ay hindi palatandaan ng kawalan ng pananampalataya, kundi patunay na ikaw ay humaharap sa tunay na laban ng kaluluwa. Tingnan natin si Job, isang lalaking matuwid at tapat, ngunit dumanas ng pagkalugi, sakit at kawalan. Ilang beses niyang tinanong ang Diyos, bakit? Hindi niya makita ang kasagutan, hindi niya maunawaan ang dahilan. Ngunit sa huli, natuklasan niyang ang Diyos ay kailanman hindi siya iniwan. Gayon din si Jeremias, na umiyak sa gitna ng pagkawasak ng Jerusalem at nagsabing parang iniwan na sila ng Diyos. Ngunit sa mismong gitna ng kanyang luha, ipinahayag niya, dakila ang kanyang katapatan. Bawat umaga'y bago ang kanyang kahabagan. Minsan nararamdaman mo na para bang hindi tumutugon ang Diyos. Naghihintay ka ng kagalingan, ngunit patuloy ang sakit. Umaasa ka ng kaginhawaan, ngunit tila walang dumadating. At sa mga oras na iyon, ang isip ay bumubulong. Baka hindi totoo ang pangako, ngunit dito pumapasok ang hiwaga ng pananampalataya, ang pagtitiwala kahit na hindi mo nakikita. Ang Habakuk 2:3 ay nagsabi, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon pa. Bagaman ito'y nagtatagal, hintayin mo, sapagkat tiyak na darating, hindi ito magtatagal. Kapag iniisip mo ang kwento ni Abraham, makikita mo ang parehong proseso. Ipinangako ng Diyos ang isang anak, ngunit lumipas ang mga taon na tila walang nangyayari. Sa pananaw ng tao, imposible na. Ngunit nang si Abraham ay hindi na kayang umasa sa kanyang sariling lakas, doon pumasok ang katuparan ng Diyos. Katulad din ni Jose na ibinenta bilang alipin, isinakdal ng maling paratang at ibinilanggo. Ilang taon siyang naghintay na walang malinaw na liwanag. Ngunit nang dumating ang tamang oras ng Diyos, siya'y inilabas mula sa bilangguan upang maging pinuno sa Ehipto. Kaya't huwag mong akalain na ang katahimikan ng Diyos ay kawalan ng kanyang pagkilos. Sa likod ng tila katahimikan, may tinataguyod siyang plano na higit pa sa naiisip mo. Ang bawat paghihintay, bawat luha, bawat gabi ng kawalan ng pag-asa ay bahagi ng pagsasanay ng iyong pananampalataya. At bagamat mabigat ito, naroon ang katiyakan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Totoo, maaring tinatanong mo ngayon, kung siya ang aking pastol, bakit parang may kakulangan pa rin? Ang sagot ay ito, ang kanyang pangako ay hindi nakatali sa bilis ng ating pagnanais.
kundi sa katiyakan ng kanyang oras. At kapag natutunan mong magpahinga sa gitna ng paghihintay, doon mo matutuklasan na ang tagumpay ay hindi lamang sa dulo, kundi sa bawat araw na pinipili mong manalig. Hindi lahat ng gusto mo ay pangako ng Diyos, ngunit lahat ng kanyang ipinangako ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't kapag may bagay na hindi dumarating, maaring ito'y hindi bahagi ng kanyang plano, ngunit ang tunay na pangako, ang kanyang presensya, ang kanyang probisyon, ang kanyang kapahingahan, iyon ay hindi kailanman mabibigo. Kaya't kahit may pagdududa, kahit may tanong, huwag mong hayaang lamunin ka ng kawalan ng pananampalataya. Sa halip, yakapin mo ang katotohanang ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita at ang kanyang salita ay hindi bumabalik na walang kabuluhan at dito ka tinatawag ng Diyos na manindigan. Oh, maaari kang magtanong. Oh, maaari kang lumuha. Ngunit sa bawat tanong at luha, huwag kang bibitaw. Dahil ang araw na tila wala kang kasagutan ay siya ring araw na mas lalo kang nahuhubog para sa tunay na tagumpay. At sa tamang panahon, makikita mo na ang bawat paghihintay, bawat pagdududa at bawat kirot ay naging bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos na mas higit pa sa lahat ng iyong inasahan. Ngayon na narinig mo na ang pangako, ang tanong ay ito. Paano mo ito maisa sa buhay? Sapagkat hindi sapat na marinig lamang na dumarating ang tagumpay kapag nagpahinga ka sa Diyos. Kailangang maranasan mo ito sa araw-araw, sa gitna ng mga hamon at takot na dumarating. At dito nagsisimula ang lakad ng praktikal na pananampalataya, ang paglalagay ng pangako ng Diyos sa iyong mismong buhay. Unang hakbang, itanim ang salita sa iyong puso. Huwag mo lamang itong basahin bilang isang berso na kabisado mo. Sabihin mo ito ng malakas sa bawat umaga, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Kapag inuusal mo ang pangako araw-araw, ang iyong isip na dati puno ng pagdududa ay unti-unting napapalitan ng katiyakan. Tulad ng isang binhi na itinanim, unti-unti itong tutubo hanggang sa ang iyong pananampalataya ay magbunga ng kapayapaan. Ikalawang hakbang, isuko ang bigat ng iyong puso sa panalangin. Huwag mong dalhin mag-isa ang iyong mga pasanin. Kapag ikaw ay natatakot para sa iyong pamilya, sabihin mo sa Diyos ng tapat, Ama, hindi ko alam kung paano ko kakayanin, pero ipinagkakatiwala ko sa iyo. Kapag hindi sapat ang iyong kinikita, huwag kang mabuhay sa pag-aalala, kundi sa pasasalamat. Panginoon, salamat dahil ikaw ang nagbibigay, hindi ang aking trabaho lamang. Ang ganitong panalangin ay hindi simpleng salita. Ito ang susi upang ang Diyos ang kumilos sa mga bagay na lampas sa iyong makakaya. Ikatlong hakbang, palitan ng mga kaisipan ng takot ng mga salita ng pananampalataya. Kapag sinasabi ng isip mo, baka hindi ko kayanin, tugunan mo ng salita ng Diyos. Lahat ng bagay ay kaya ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kapag bumubulong ang takot na wala ng pag-asa, ipahayag mo, ang Diyos ang aking kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Sa tuwing pinipili mong palitan ang takot ng pangako, mas lalo mong pinapahintulutang manahan ang kapayapaan ng Diyos. Ikaapat na hakbang, kumilos ng may tiwala. Ang kapahingahan ay hindi pagiging tamad o pagupo lamang at paghihintay. Ito'y paggawa pa rin, ngunit may pananalig na ang Diyos ang nagbibigay ng bunga. Kung naghahanap ka ng trabaho, mag-apply ka. Ngunit huwag kang mabuhay sa pangamba, mabuhay ka sa tiwala na ang Diyos ang magbubukas ng pintuan. Kung may negosyo kang pinapasok, gawin mo ang nararapat, ngunit ibigay mo ang lahat ng resulta sa Kanya. Ang kapahingahan sa Diyos ay hindi pagtigil, kundi paggawa na may kumpiyansa sa Kanyang kamay. Ikalimang hakbang, sanayin ang puso sa pasasalamat. Kapag natutong magpasalamat sa maliliit na bagay, mas lalo mong nakikita ang galaw ng Diyos sa iyong paligid. Pasalamatan mo siya sa bawat pagkain, sa bawat araw na lumilipas, sa bawat hininga. Ang pasasalamat ay parang susi na nagbubukas ng pinto para mas lalo mong makita ang kabutihan ng Diyos. At sa bawat pasasalamat, anong bigat sa iyong dibdib ay napapalitan ng magaan na kagalakan at higit sa lahat,
Ika-6 na hakbang, subukan mo ang Diyos sa kanyang pangako. Itanong mo sa iyong sarili, ano kaya ang mangyayari kung sa loob ng 7 araw pipiliin kong magtiwala kaysa mag-alala? Sa bawat araw na iyon, isulat mo ang iyong mga panalangin at bantayan kung paano kikilos ang Diyos. Makikita mo na sa mga maliliit at malalaking paraan, ipinapakita niya na ang kanyang pangako ay buhay at totoo. Isipin mo ang isang ina na araw-araw ay nananalangin para sa kanyang mga anak. Sa bawat luha, inuusal niya ang pangako ng Diyos. At sa halip na magpanik, pinipili niyang magtiwala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang pananampalataya at sa dulo, nakikita niya ang tagumpay na dumarating. Ganito rin ang maaari mong maranasan. Ang tagumpay ay hindi lamang sa malalaking himala, kundi sa araw-araw na pag-ikot ng buhay kung saan ang Diyos ay laging nariyan. Kaya't huwag kang manatili sa pakikinig lamang. Ngayon mismo, simulan mong ipamuhay ang pangako. Basahin, ipahayag, ipanalangin at isabuhay ito. Sapagkat ang tagumpay ay hindi para sa mga nakarinig lamang, kundi para sa mga nagtiwala at kumilos ayon sa salita ng Diyos. At habang ginagawa mo ito, matutuklasan mong ang kapahingahan sa Diyos ay hindi lamang salita. Ito'y kapangyarihang nagbabago ng iyong araw-araw na pamumuhay. Kaya't ngayon, ang tanong ay, pipiliin mo bang subukan ang kapahingahan ng Diyos? Sapagkat kung oo, makikita mo mismo sa iyong buhay na ang tagumpay ay tunay na dumarating hindi sa pamamagitan ng pag-aalala, kundi sa pamumuhay ng pananampalatayang nakasandal sa Kanya. Ngayon ay dumating na ang oras upang hindi lamang pakinggan ang pangako, kundi tanggapin ito ng buo sa iyong puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi inilaan upang manatili lamang sa iyong isipan. Ito'y kailangang maging apoy na susunog sa lahat ng iyong takot at magbibigay ng lakas upang manalig. Kaya't sa sandaling ito, ikaw ay tinatawag ng Diyos na huminto, magpahinga at isuko sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin. Isipin mong hindi ka nag-iisa. Sa mismong oras na ito, libu-libong tao ang nakikinig sa parehong pangako. Sila man ay nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang laban, ngunit pinagbubuklod kayo ng iisang salita, dumarating ang tagumpay kapag nagpahinga ka sa Diyos. Ang iyong mga luha ay hindi kakaiba, ang iyong mga takot ay hindi naiiba. Ang parehong Diyos na nakikinig sa kanila ay siya ring nakikinig sa iyo ngayon, kaya't ngayon, ilapit mo ang iyong puso sa Kanya, isara mo ang iyong mga mata, at sa katahimikan sabihin mo, Panginoon, pagod na ako sa pakikipaglaban sa aking sariling lakas. Ngayon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Ikaw ang aking kapahingahan. Ikaw ang aking pastol. Habang inuusal mo ang mga salitang ito, isipin mong ibinababa mo ang lahat ng bigat na matagal mong pasan, ang takot sa hinaharap, ang sakit ng nakaraan, at ang alalahanin ng kasalukuyan. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang Diyos ay may layunin. Gusto niyang ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Sa oras na ito, sumama ka sa panawagan ng pananampalataya. Huwag mong itago sa iyong sarili. Gawin mong pampublikong deklarasyon ang iyong pananalig. Mari mong isulat sa iyong mga labi o kahit sa mga komento, tinatanggap ko ang pangako ng Diyos. Ako'y magpapahinga sa Kanya. Ang simpleng pagkilos na ito ay tanda na ikaw ay handang lumakad sa bagong daan ng pananampalataya. Ngayon, maglaan ka ng ilang sandali upang manalangin. Hindi ito kailangang mahaba. Sa iyong puso sabihin mo, Panginoon, narito ako. Sa kabila ng aking kahinaan, pinipili kong sumandal sa iyo. Inaangkin ko ang iyong pangako. Habang sinasambit mo ito, isipin mong libu-libong tinig din ang bumibigkas ng parehong salita. At sa pagkakaisa ng pananalig na ito, bumababa ang kapangyarihan ng Diyos upang magdala ng kagalingan, probisyon, kapayapaan at kalakasan. Ito ang sandali ng kapasyahan. Huwag mong ipagpaliban pa. Huwag mong hayaang bukas mo pa isuko ang bigat na iyon. Ang oras ng Diyos ay laging ngayon, at kung ngayon mo pipiliin ang Kanyang kapahingahan, ngayon mo rin mararanasan ang simula ng Kanyang tagumpay sa iyong buhay.
kaya't tumindig ka sa pananampalataya. Iangat mo ang iyong puso at sabihin, ako'y magpapahinga sa Diyos. Siya ang aking lakas, siya ang aking tagumpay. At habang inuusal mo ito, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Ang Espiritu ng Diyos ay nariyan, kasama ka, nagtuturo sa iyo na ang tagumpay ay hindi nakabatay sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang walang hanggang pangako. At sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ngayon na tinanggap mo ang panawagan, hindi ka nalalakad na tulad ng dati. Sapagkat ang iyong mga mata ay nakatingin na sa Panginoon at ang iyong puso ay nakahawak sa kanyang salita. Ang kapahingahan mo ay naging deklarasyon ng pananampalataya at ang iyong pananampalataya ay naging pinto para sa tagumpay na darating mula sa Diyos. Isara mo ang iyong mga mata ngayon at ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Huminga ka ng malalim at pakinggan ang tinig ng Diyos na bumubulong sa iyong puso. Ito ang sandali ng panalangin, ito ang oras ng panawagan. Panginoon, narito kami ngayon sa iyong harapan, dala-dala ang lahat ng aming bigat, ang lahat ng aming sugat at ang lahat ng aming pag-asa. Sinasabi ng iyong salita sa Awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. At ngayon, inaangkin namin ito, pinaniniwalaan namin ito, at ipinapahayag namin ito bilang katotohanan sa aming buhay. Ama, itinitipon mo ang iyong mga anak mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang tahanan at iba't ibang laban. Ngunit ngayon, kami nagkakaisa sa iisang pananalig. Ikaw ang aming pastol at wala kaming kakulangan. Sa oras na ito, dinadala namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa lahat ng panganib at sakuna. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga tahanan. Ilayo sa gulo at alitan. At punuin ng iyong pag-ibig at presensya ang bawat sulok ng aming mga bahay. Panginoon, idinudulog din namin ang aming kalusugan. May mga katawan na mahina, may mga pusong sugatan, may mga isip na puno ng alalahanin. Ngunit sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kagalingan. Sabi ng iyong salita na sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, kami ay gumaling na. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo, kagalingan ng katawan, kagalingan ng isipan, at kagalingan ng kaluluwa. Ama, idinudulog din namin ang aming kabuhayan. Alam mo ang bawat tahanang kulang, bawat ina na nag-iisip kung paano bubuhayin ang kanyang mga anak, bawat ama na hindi na alam kung saan kukuha ng lakas. Ngunit sinabi mo, hindi ako mangangailangan. Kaya na ngayon ipinapahayag namin ang probisyon mula sa langit. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Buksan mo ang mga bintana ng langit upang dumaloy ang iyong pagpapala. At kahit sa gitna ng krisis, naniniwala kami na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Panginoon, binabagit din namin ang kapayapaan. Sa mundo na puno ng kaguluhan, nais naming maranasan ang kapahingahan na nagmumula sa iyo. Ang kapahingahang hindi kayang ibigay ng pera o kapangyarihan, kundi kapahingahang nagmumula lamang sa iyong presensya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sinasaway namin ang lahat ng takot at pangamba, pinapalayas namin ang lahat ng kalituhan, at ipinapahayag namin ang iyong kapayapaan na nagtatagumpay laban sa lahat ng kaguluhan. Sa pangalan ni Jesus, nagpapahayag kami ng tagumpay, tagumpay laban sa karamdaman, tagumpay laban sa kakulangan, tagumpay laban sa depresyon, tagumpay laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sapagkat sinabi mo na kapag kami ay nagpahinga sa iyo, darating ang tagumpay. Kaya ngayon, Panginoon, itinatakda namin ang aming sarili sa ilalim ng iyong salita at kapangyarihan, Ama. Pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming itaas ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Pinipili naming tanggapin ang kapahingahan na galing sa iyo. At pinipili naming lumakad sa tagumpay na iyong inihanda para sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, ipahayag mo sa bawat puso ang katiyakan na hindi sila nag-iisa, na ang iyong presensya ay sapat at na ang iyong mga pangako ay tapat at totoo. At lahat kami, bilang iisang pamilya ng pananampalataya, ay nagsasabi, Amen, ako'y naniniwala. Amen, ako'y nagtitiwala.
Amen, ako'y nagpapahinga sa Diyos. At sa aming sabayang pananalig, ipinapahayag namin na ang tagumpay ay dumarating ngayon, bukas at magpakailanman, sapagkat ang Panginoon ang aming pastol at hindi kami mangangailangan. Ngayong natapos ang ating panalangin, hayaang manahan sa iyong puso ang kapayapaan na galing lamang sa Diyos, sapagkat sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon ang katiyakan na ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Tandaan mo ito, ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Ang bawat salita na lumabas mula sa kanyang bibig ay tiyak na tutuparin niya, at ang bawat pangakong hawak mo ay hindi kailanman mawawala sa kanyang mga kamay. Isipin mong hawak ka ng Diyos sa gitna ng bagyo, habang ang mga alon ay nagngangalit at ang hangin ay humahampas. Naroon ang kanyang tinig na nagsasabing, "Huwag kang matakot, ako'y kasama mo." Tulad ng sinabi sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay." Hindi ba't ito ang kailangan mong marinig ngayon? Ang katiyakang hindi mo kailangang buhatin mag-isa ang bigat ng iyong buhay. At muli, alalahanin ang sinabi sa Jeremias 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo." Sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Habang ikaw ay nag-iisip kung saan ka dadalhin ang iyong buhay, may Diyos na may hawak ng kabuuang plano. At ang plano niya ay hindi pagkawasak, kundi kabutihan. Kahit na hindi mo makita ang kabuuang larawan ngayon, sigurado ka na hawak niya ang iyong kinabukasan. At kung sakaling dumating ang gabi ng pag-aalala, hawakan mo ang salita mula sa 2 Corinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natutupad sa Kanya, kaya't sa pamamagitan niya ay sinasabi nating Amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang bawat pangako mula pa noon hanggang ngayon ay may sagot na isa lamang, at iyon ay si Kristo. Kaya't kung nakahawak ka kay Kristo, nakahawak ka rin sa lahat ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ngayon, hayaan mong humupa ang bigat sa iyong dibdib. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Ang Diyos ay sumasama sa iyo sa bawat hakbang, at kahit na hindi mo agad makita ang resulta, tandaan mong ang kapahingahan sa Kanya ay nagbibigay ng lakas na higit pa sa anumang bagay. Ang kapayapaan na Kanyang ibinibigay ay hindi tulad ng kapayapaan ng mundo, kundi isang kapayapaan na hindi matinag kahit anong mangyari. Kaya't tingnan mo ang iyong tahanan sa mata ng pananampalataya. Makita mong pinupuno ito ng Diyos ng Kanyang presensya. Ang iyong mga anak ay nasa ilalim ng Kanyang proteksyon. Ang iyong kabuhayan ay nasa ilalim ng Kanyang pamamahala. At ang iyong kinabukasan ay nasa ilalim ng Kanyang plano. Huwag mong hayaan na ang takot ang mangibabaw. Hayaang ang pag-asa ang siyang maging ilaw mo araw-araw. At kapag dumating muli ang mga pagsubok, alalahanin mong ito ay pansamantala lamang. Ngunit ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Kaya't magpatuloy ka, magtiwala ka at huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Diyos na nagdala sa iyo rito ay siya ring Diyos na maghahatid sa iyo hanggang wakas. Ang Kanyang salita ay hindi nagbabago at ang Kanyang presensya ay hindi umaalis. Kaya ngayon, lakasan mo ang iyong loob. Magpatuloy kang lumakad sa pananampalataya. At habang ginagawa mo iyon, hayaan mong ang salitang ito ang manatili sa iyong puso. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo, at sa bawat araw na darating, hawak ka ng Kanyang matatag at mapagmahal na kamay. Ngayong narinig mo ang lahat, hayaan mong itatak sa iyong puso ang pinakapuso ng mensahe. Dumarating ang tagumpay kapag nagpahinga ka sa Diyos. Mula sa unang salita hanggang sa huling panalangin, paulit-ulit na ipinakita ng Panginoon na ang Kanyang pangako ay buhay, na ang Kanyang kapangyarihan ay gumagawa, at na ang Kanyang presensya ay sapat. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng iyong laban. Ang Diyos ang pastol na hindi ka pababayaan.
ang Diyos na may hawak ng iyong kinabukasan at ang Diyos na nagsasabing hindi ka mangangailangan. Kaya't ngayon, piliin mong magtiwala. Piliin mong isuko sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin at tandaan mo, ang mga pangako ng Diyos ay matibay na pundasyon sa gitna ng lahat ng bagyo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nakalimutan at hindi ka mawawala sa Kanyang mga kamay. Ang bawat araw ay paalala na ang Kanyang kabutihan ay sariwa at ang Kanyang katapatan ay hindi kumukupas. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, huwag mo itong itago. Maging bahagi ka ng pamilyang ito ng pananampalataya. Mag-subscribe ka ngayon sa channel na ito. Pindutin ang kampanilya para hindi ka mahuli sa mga susunod na mensahe. At ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. At huwag mong kalimutan na mag-iwan ng komento bilang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin mo, ako'y magpapahinga sa Diyos at ako'y magtatagumpay. Dito, hindi ka nag-iisa. Sa bawat video, sa bawat panalangin, sa bawat mensahe, tayo ay sabay-sabay na lumalakad sa pananampalataya. Sama-sama nating ipinapahayag na ang Diyos ay tapat at sama-sama tayong sumasandig sa Kanyang mga pangako. At bago tayo magtapos, hayaan mong iwan ko sa iyo ang isang panghuling salita. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang takot na bumabalot sa iyo, at anuman ang bigat na pasan mo, hawakan mo ang pangako ng Diyos, sapagkat sa Kanya may kapahingahan. At sa kapahingahan na iyon, naroon ang tagumpay na hindi kailanman maaagaw ng mundo. Magpatuloy kang lumakad sa pananampalataya at hintayin ang susunod na mensahe na magdadala muli ng pag-asa at kalakasan sa iyong buhay. Sapagkat ang bawat araw na kasama ang Diyos ay isang paalala. Hindi pa tapos ang kwento mo at sa dulo nito tagumpay ang naghihintay.